Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng makapigilingang mga bakbakan sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa ng chapter na to may masasaksihan natin ang pag-activate ni Sanji ng kanyang technique na Diablo Jambe na mabilis niyang nagpaningas ng naglalagablab na apoy sa kanyang paa. Pagkatapos yan may makikita natin na sinipa ni Sanji ang matitinik na baging ni Saint Summers na kasalukuyan pa rin ngang nakapulupot sa katawan ni Robin. Mukha namang naging napaka-epektibo ng ginawang yan ni Sanji dahil kagad niyang nagkaputol-putol ang matitinik na baging matapos itong matamaan ng nag-aapoy na sipa ni Blackleg. Dahil dyan may ganap ng malaya ngayon si Robin mula sa Devil Fruit ability ni Saint Summers, kagaya ng kanyang mga kapwa Straw Hats na malaya na rin mula sa mga arrows ni Ganko. Pagkatapos niyan may kagad na nagpasalamat si Robin kay Sanji dahil sa pagpapalaya nito sa kanya. Gayon rin naman ng ibang Straw Hats na masayang-masaya sa perpektong timing ng pagdating ni Sanji. Dito may nagpasalamat si Nami dahil wala ng mga matitinik na baging na nagpapahirap kay Robin. Habang si Usopp naman ay makikita nating proud na proud sa ginawa ni Sanji. At si Jinbei naman ay sinabing mukhang kainahan raw pala ng mga baging ang sobrang mainit na temperatura. Pagkasabi niya ng Straw Hats ay nagpaalala naman sa kanila si Robin na sa kasamang palad raw ay hindi pa ito ang tamang oras para sila'y magdiwang. Kagad namang sinang-ayunan ni Sanji ang paalalang ito ni Robin at dito ay napatanong pa nga si Blackleg kung kanina raw kaya nang galing ang pambihirang haki na kanyang naramdaman. At anong klaseng halimaw raw kaya ang nagpakawala ng malakas na ungol na umalingaw-ngaw sa buong Sunrealm. Sa sumunod na panel naman may pinakita ang anino ng dambuhalang Black Dragon form ni Prince Loki na ngayon ay natatanaw ng Straw Hats mula sa kanilang kinaroroonan. Sa sobrang laki nga ng Black Dragon form na to ay lumampas na ang ibabaw na bahagi ng katawan nito sa mismong kaulapan ng Elbaf. At ang mga nagtataasang nightmare monsters naman ay nagmistulang maliliit na alagang hayop lang kung itatabi ang mga ito sa higanting beast form ng accursed prince. Dito may muling napatanong si Sanji kung ano raw bang klaseng nilalang ang napakalaking anino na yon na kanilang natatanaw sa kabilang dulo ng Sunrealm. Pagkatapos naman yan may makikita natin na nasa Western Village na pala ngayon sina Prince Loki at kasalukuyan ng binababa ang grupo ng mga batang giants at ang kanilang mga magulang na niligtas nila ni Luffy sa nakaraang chapter. Pagkadating naman nga ng mga bata ay kagad silang humingi ng tulong sa mga giants na nasa Western Village upang saklolohan ang kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay. Sinabi ng mga bata na nasa bingit raw ng kamatayan ng kanilang mga magulang dahil natusok sila ng mga matitinik na baging na nakapulupot sa kanilang mga katawan. Nagulat naman ang mga residente ng Western Village sa pagdating ng mga bata, subalit imbes nga na matuwa, ay kagad nilang sinabihan si Prince Loki na hindi raw ligtas ang lugar na yon, kaya kung maaari ay ilipat raw muna ng accursed prince ang mga bata sa mas ligtas na lugar. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing hindi na raw niya problema yon dahil nandito lang naman raw siya para ibaba ang mga batang to na bigla nilang nahulog at nakisakay sa kanyang likuran ng walang paalam. Pagkasabi niya na saka naman inis na sinagawa ng accursed prince ang lahat ng mga bata pati na ang kanilang mga magulang na buwaba na sila mula sa kanyang likuran. Sa puntong to may makikita na natin ang buong katawan ng Black Dragon form ni Prince Loki. At dito'y may hahalin tulad natin ang itsura nito sa mga artificial na dragon na ginawa ni Dr. Vegapunk sa Punk Hazard. Sa sobrang laki naman nga ng Black Dragon form na to may parang lumalabas na mas malaki pa ang katawan nito kaysa sa buong Western Village. Nakakatawa naman ang naging reaksyon ng mga nightmare monsters sa Saint Killingham
na ngayon ay tila mabigla na lang ng liit at napasigaw sa takot nang makita nilang napakalaking itim na dragon na naglanding sa kanilang harapan. Sa dulo naman ng eksenang yan ay biglang binati ni Luffy si Zoro nang makita niya ito sa Western Village, habang si Elder Jarol naman ay inanunsyo sa buong Elbaf ang magandang balita na niligtas ng lahat ng mga batang giants mula sa pagkakakidnap ng kanilang mga kalaban. Pagkatapos naman nga ng pag-aanunsyo na ito ni Elder Jarol ay kagad na nagdiwang ang Straw Hats, pati na rin ang lahat ng mga giants sa buong Elbaf. Sinabi dito ng mga mandirigmang giants na mabuti na lang raw at ligtas na ngayon ang kanilang mga anak. At dahil nga raw dyan ay hindi na nila kailangan pang alalahanin ang kalagayan ng mga bata. Kaya naman may ibubuhos na raw nila ngayon ang lahat ng kanilang atensyon at lakas sa pagpapabagsak sa kanilang mga kalaban. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Zoro na rumoronda sa ibang bahagi ng Western Village at tila ba tinitiyak na wala nang natitirang kalaban dito. Habang nagpapatrol nga si Zoro ay bigla niyang napansin si Luffy na nakadungaw sa likod ng dambuhalang itim na dragon. At dito ay napatanong si Zoro sa kanyang kapitan kung ano raw ba ang dahilan at parang natagalan itong makabalik sa Sunrealm. Pahabol pa ni Zoro ay wag raw sabihin ni Luffy na ang sinasakyan niya ngayong dambuhalang dragon ay si Prince Loki. Kinumpirma naman ito ni Luffy. At sinabi nga Cursed Prince na nga raw ang higanteng dragon na kanyang sinasakyan. Masaya rin ngang sinabi ni Luffy na kung andito raw pala ngayon si Zoro ay nangangahulugan ito na ligtas ng Western Village mula sa kanilang mga kalaban. Sumagot naman si Zoro at sinabing hindi naman raw yun problema para sa kanya. Dagdag pa nito ay pinapaubayan na raw niya sa kanyang kapitan ng mga nightmare monsters. Total naman raw ay nasa giant mode na si Luffy ngayon. At baka nga raw masira ang buong Elbaf kapag hindi nila pinigilan ang pagwawala ng mga dambuhalang nightmare monsters. Sumang-ayon naman si Luffy sa suhestyon na ito ni Zoro at sinabing siya na raw ang bahala sa mga higanteng halimaw. Pagkasabi naman niya ni Luffy ay bigla na lang dumagundong sa kabilang dulo ng Western Village ang tila ba ilang malalakas na pagsabog. Kagad namang natanaw ng mga giants ang paparating na mga tinik ni Saint Summers na nagmistulang mga missile na umulan sa Western Village. Dahil dyan may kagad na pinapasok ng mga giants ang mga bata sa loob ng mga gusali nang sa gayon ay huwag matamaan ng mga ito ng mga malamisile na tinik ng Holy Knight. Pagkasabi niya ng mga giants ay bigla na lang sumagot si Saint Summers. At sinabing wag na raw magtago pa ang mga giants dahil nag-aaksaya lang sila ng oras, lalo na't hindi naman raw sila makakatakas mula sa kanya. Labis namang kinagulat ng mga magulang ng mga batang giants na nasundan na pala sila kagad ni Saint Summers papunta sa Western Village. Galit namang nag-amok si Saint Summers na sinasabing dapat raw ay kanina pa namatay ang mga batang giants kasama ang kanilang mga magulang. Subalit ang kasiyahan nga raw na yon ay inagaw ng mga ito mula sa kanya. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Luffy na inoobserbahan ng mga nangyayari mula sa likod ng Black Dragon form ni Prince Loki. Samantalang si Saint Summers naman ay kararating lang sa Western Village sakay ng kanyang dambuhalang ahas na gawa sa matinik na baging. Dito may bigla na nga lang natuwa si Saint Summers nang maisip niya na ang lahat raw pala ng nangyari ngayon ay mukhang pumapabor para sa kanya. Nangangahulugan raw kasi ito na hindi pa niya tuluyang nabubulilyaso ang kanyang misyon dahil buhay pa rin hanggang ngayon ang mga batang giants. Kaya naman dahil dyan ay maaari niya pa rin dalhin ang mga ito patungo sa Marijua upang magsilbing hostages para pasunurin ang buong Elbaf kagaya nga ng nauna na nilang plano. Sabalit bago raw niya ito ituloy ay tatapusin muna niya ang mga naghihingalong magulang ng mga batang giants sa pamamagitan ng kanyang teknik na rapid fire thorn launchers. Dito may makikita natin na mula nga sa sinasakyan dambuhalang matinik na baging na ahas ni Saint Summers ay tumubo ang dalawa pang extra na ulo at mula naman sa bibig ng dambuhalang ahas na to ay biglang lumabas ang mga kanyon na siya namang magpapakawala ng mapaminsalang mga tinik ni Saint Summers na tila ba mga Gatling gun.
Habang nakatutok naman ang mga kanyo ni Saint Summers sa mga magulang at mahal sa buhay ng mga batang giants, ay bigla na lang sumigaw si Colon at iniharang ang kanyang katawan sa harapan ng kanyang ina na si Ripley. Sinabi dito ni Colon na hindi niya raw hahayaan na muli pang saktan ni Saint Summers ang kanyang ina, at sa pagkakataon nga raw nito ay siya naman ang magliligtas kay Ripley at sa iba pa nilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos nga yung gawin ni Colon ay kagad na sumunod ang kanyang mga kapwa batang giants at iniharang din nila ang kanilang mga sarili upang protektahan ang kanilang mga magulang. Labis naman ngang nagulat si Saint Summers dahil dito at hindi siya makapaniwala sa hindi inaasahang aksyon ng mga batang giants. Dito ay napaiyak na naman dahil sa labis na kaligayahan si Saint Summers, habang sinasabi na masyado raw talaga siyang pinapasaya ng mga bungol na batang to. At dahil nga raw dyan ay wala na siyang pakialam kahit pa mabigo ang kanyang misyon. Basta't ang importante ay siya mismo ang tatapos sa buhay ng mga bata. Pagkasabi niya ay napatanong naman si Saint Summers sa kanila kung sino raw ba sa mga bata ang gustong maunang tumawid sa kabilang buhay. Hindi naman lumipas ang isang segundo at kagad na lang nagpolan si Saint Summers ng mga tinik papunta sa mga batang giants. Sinabi dito ni Saint Summers na hindi niya raw makakalimutan ang matatapang na ekspresyon sa mga mukha ng mga estupidong bata. Kaya naman sa ngayon ay magpaalam na raw muna ang mga ito sa kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay. Grabe fam, habang paparating na nga ang mga tinik na bala ng kanya ni Saint Summers, ay napasigaw na lang si Ripley at nagmakaawa sa kanyang anak na tumakbo na lang at iligtas ang kanyang sarili. Umiiyak namang sumagot si Colon at sinabing hindi raw siya tatakbo dahil gusto niyang protektahan ang kanyang ina. Sa dulo naman nga ng eksenang yan ay makikita nating malapit ng tumama ang tinik sa mga bata. Subalit bago pa nga ito tuluyang mangyari, ay bigla na lang sumulpot sa harapan ng mga bata si Zoro at pinaghahati ang mga tinik na bala ni Saint Summers. Dahil dyan fam ay matagumpay na nailigtas ni Zoro ang buhay ng mga batang giants. At para nga mas maintindihan natin fam kung gaano kalupit ang pinamalas dito ni Zoro, ay itatanong ko muna sa inyo kung naaalala nyo ba kung nasan si Zoro kanina bago nagpakawala ng mga tinik na bala si Saint Summers. Hindi ba't kausap siya ni Luffy sa kabilang dulo ng Western Village? Pero katulad nga ng nasaksihan natin sa eksenang to, ay si Zoro pa rin ang unang nakaresponde sa mga batang giants, kahit na siya pa ang pinakamalayo sa mga to. At sa sobrang bilis nga ng ginawang pagkilos dito ni Zoro, ay mas nauna pa siyang umaksyon sa kanyang kapitan, kahit na mas malapit si Luffy sa kinaroroonan ng mga bata. Lalo na matandaan natin na sobrang laki ng sakop ng dambuhalang katawan ng Black Dragon form ni Prince Loki. At nasa giant form rin ngayon si Luffy. Kaya hindi may tatanggi na mas malapit talaga sila sa mga batang giant sa puntong to. Pagkatapos naman ngang mailigtas ni Zoro ang mga bata, ay kagad siyang pinuri ni Luffy na sinasabing alam niya raw na gagawin niya ni Zoro dahil may tiwala siya dito. Sumagot naman si Zoro at sinabing alam naman niya yon. Kaya ngayon ay pinapalis na niya si Luffy para mapabagsak na nito ang mga nightmare monsters. Ang cute lang fam, para kasing sinasabi ni Zoro dito na umalis ka na Captain at ako nang bahala sa matandang Holy Knight na to. Sa dulo naman ng eksenang yan fam ay gulat na gulat si Saint Summers dahil hindi niya napansin kung sinong nakagawang makapigil sa kanyang atake. Sumagot naman si Luffy at sinabing si Zoro ang pumigil sa kanyang atake. Pahabol pa niya ay miyembro nga raw si Zoro ng kanyang crew, kaya naman tandaan raw ni Saint Summers ang pangalan na ito. Habang sinasabi naman niya ni Luffy ay bigla na lang siyang tumalon sa ibabaw ni Saint Summers, kasabay ng paghablot niya sa isang kidlat na bumabagsak mula sa kalangitan. Kapansin-pansin dito fam na pinaikot muna ni Luffy ang kanyang kaliwang kamay bago niya hinawakan ang kidlat. Habang ginagawa naman niya ni Luffy, maririnig natin siyang binabanggit ang mga katagang Gomu Gomu no, na siyang ang tanda na naghahanda na siya sa pagpapakawala ng isang malakas na teknik. Sa sumunod na panel naman ay makikita nating nakangiti si Luffy
habang sinisipat ang isang target sign na nakatapat sa mukha ni Saint Summers na para bang inaasinta at nilalak niya ang kanyang target na tulad sa isang sniper. Kasabay naman yan may makikita natin ang pagpapalaki ni Luffy sa kanyang kaliwang kamay. Nakasalukuyan pa rin niyang hawak-hawak ang hinablot nitong kidlat kanina. Dito ay tila ba ninigas na lang sa takot si Saint Summers, kaya hindi na ito nakagalaw pa mula sa kanyang kinatatayuan. Mapapansin rin naman natin si Ripley na tila ba bigla na lang napaluha nang mapagtanto niyang isang bagay habang pinagmamasdan si Straw Hat. Sa dulo naman ng eksena ay makikita natin ang nakakatawang mukha ni Saint Summers na napatulo na lang ang sipon habang nakatulala sa paparating na atake ni Luffy. At wala ngang kung ano-ano ay bigla na lang bumulusok pa ibaba ang dambuhalang kamao ni Luffy at buong persang sumuntok sa buong katawan ni Saint Summers. Tinawag naman ni Luffy ang teknik na ito na booming Dawn Thor Rifle na pagkatapos ngang saluhin ni Saint Summers ay saka naman nagpakawala sa buong katawan nito ng napakalakas na daloy ng kuryente mula sa kidlat na inablot ni Luffy kanina. Sa sobrang tindi nga ng kuryente at ng pwersa na pinakawala ni Luffy sa ataking to, ay nagsimulang matusta at magkahati-hati ang mukha ni Saint Summers. Dito may makikita nating napaluwa ang mata ni Saint Summers at nagkabasag-basag ang mga ngipin sa kanyang bibig dahil sa lakas ng impact ng tinanggap niyang atake mula kay Luffy. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na hindi lang palang mukha ni Saint Summers ang nagkahati-hati dahil pati ng kanyang buong katawan ay nagkadurog-durog at nalusaw dahil sa sobrang lakas ng gomo-gomo no booming Dawn Thor Rifle. Hindi na siguro nakakapagtaka yan dahil hindi lang Gear 5 ang ginamit dito ni Luffy, kundi Giant Gear 5 form na hinaluan pa niya ng Advanced Conqueror's Haki na makikita naman natin sa mga itim na kidlat na lumalabas sa paligid ng nalulusaw na katawan ni Saint Summers. Sa dulo naman ng eksenang yan ay makikita natin si Naruto at Oimo na masayang-masaya sa pagliligtas ni Zoro sa mga bata at sa paglampasan ni Luffy sa Holy Knight na si Saint Summers. Mukhang talagang naging epektibo ang pinakawalang atake ni Luffy dito dahil bigla na lang ang nahulog sa lupa ang mga matitinik na baging na nakapulupot sa katawan ng mga batang giants. Dahil dyan ay mataas ang posibilidad na tuluyan ang naubos ang lakas ni Saint Summers sa sobrang tindi ng pinsala na kanyang tinanggap, kaya naman nawala ng epekto ng kanyang Devil Fruit ability. Mula naman sa Western Village ay pinagmasdan ng mga batang giants at ng kanilang mga magulang ang Gear 5 form ni Luffy habang nasa gitna pa rin ito ng himpapawid. Dito ay pinapansin ni Colon sa kanyang ina ang itsura ng transformation nito ni Luffy habang si Ripley naman ay nanatiling tahimik lang na lumuluha. Sa sumunod na panel naman may bigla na lang nagsimulang magsalita si Ripley na sinasabing sa wakas raw ay nakita na niya ang kulay puti na anyo ni Straw Hat. Habang sinasabi naman niya ni Ripley ay pinakita ng malapitan ng Gear 5 form ni Luffy. At dito nga ay hindi na naman niya mapigilan ang kanyang pagtawa. Habang patuloy pa rin na pinagmamasdan ng mga batang giants at ng kanilang mga magulang si Luffy, ay muli namang nagsalita si Ripley at sinabing kagayang-kagaya raw ng itsura ngayon ni Straw Hat si Nika. Kaya naman naniniwala raw siya na si Luffy nga talaga ang Warrior of Liberation. Pagkasabi niya ni Ripley, saka naman siya tuluyang nawala ng malay dahil sa tindi ng tinamo niyang malalalim na sugat mula sa mga tinik ni Saint Summers na nakapulupot kay Colon. Pagkatapos niyan may muli naman nating makikita si Saint Summers na hati-hati pa rin ang katawan na sumisigaw at sinasabing kalokohan lang raw ang binanggit ni Ripley tungkol kay Nika dahil isa lang raw itong lumang kwento na ginagamit na panakot sa mga bata. Nakakatawa namang makita na dahil nga abala sa kanyang pang-insulto sa Saint Summers ay hindi niya namalayan ng paparating na matutulis na kamay ng Black Dragon form ni Prince Loki na mabilis naman ngang pumisa sa kanyang katawan.
Napasigaw naman ng mga batang giants nang mapansin nila na andun pala ngayon sa Western Village ang dambuhalang halimaw na si Nidhogg. Pinunto naman ng isa sa kanila na si Nidhogg nga raw ang siyang nagligtas sa kanila kanina mula sa pagkakahulog pababa sa underworld. Pagkatapos niya ay niyaya na ni Prince Loki si Luffy na lisanin ng Western Village, habang sinasabi na panahon na raw para harapin nila ang mga nightmare monsters. Pagkaalis naman ng higanteng Black Dragon form ng Accursed Prince ay napatanong ang ibang mga residente ng Western Village kung ano raw ba ang napakalaking halimaw na yon. Sumagot naman ng ibang giants at sinabing mukhang ang dambuhalang itim na dragon na yon ay si Prince Loki. Nagsalita naman ulit ang iba pang giants at sinabing hindi pa raw nila nakikita ang transformation na yon ng Accursed Prince. Habang nagaganap naman ang usapan na yan ng mga giants ay biglang nagbalik kay Gaba ng isang alaala pagkatapos natalunin ni Prince Loki ang kanyang ama na si King Harald. Dito may tinanong ni Gaban sa Elder Jarul kung ang ibig sabihin raw ba nito ay isang forbidden devil fruit ang national treasure ng Elbaf. Sumagot naman sa Elder Jarul at sinabing ito raw ang dragon fruit mythical type model Nidhogg. Pinaliwanag dito na Elder Jarul na kung sino man nga raw ang kumain nito ay magkakaroon ng kakayahang makapag-transform sa pinakamalaking uri ng dragon sa buong mundo. At ang pinakamalaking araw na posibleng laki ng dragon na ito ay nakadepende sa mismong laki ng user. Sa madaling salita ay kung isang giant ang kumain nito at hindi isang pangkaraniwang tao lang, o di kaya naman ay isang ancient giant ang kumain nito imbes na isang ordinaryong giant lang, ay mas mapapalabas ang totoong potensyal ng maalamat na devil fruit. Dagdag pa ni Elder Jarul ay ayon nga raw sa alamat ng Elbaf. Ang dambuhalang itim na dragon na ito ay kayang magpakawala ng mga kidlat mula sa kanyang bibig. At sa sobrang laking araw nito ay nagiging gabi ang araw sa oras na lumipad ang higanting itim na dragon sa kalangitan. Habang sinasabi naman niya ni Elder Jarul may makikita natin ang paghahambing ng laki ng itim na dragon kung isang tao, isang giant, o isang ancient giant ang siyang nakakain nito. Pagkatapos namang magpaliwanag ni Elder Jarul ay tinanong siya ni Shanks kung ang mapanganib na kapangyarihan raw ba na dala ng devil fruit na ito ang dahilan kung bakit nila ito pinagbawal na kainin. Sumagot naman si Elder Jarul at sinabing hindi raw yun ang totoong rason dahil sa tuwing may magtatangkangang kumain sa malamat na devil fruit ay bigla na lang silang pinipigilan ng legendary weapon na Ragnir nang sa gayon ay maprotektahan ng national treasure ng Elbaf. Sa puntong to naman may kinuwento na Elder Jarul kina Shanks at Gaba ng legend sa Elbaf tungkol sa war god na nakikipaglaban gamit ang Iron Lightning Ragnir bilang kanyang sandata. Sinabi sa legend na ito na nag-transform daw sa isang dambuhalang itim na dragon ng war god upang harapin ang sun god sa isang laban. Dagdag pa ni Elder Jarul, ang war god raw ay nakipaglaban kasama ang kanyang tapat at pinagkakatiwalaang kanang kamay na si Ratatoskr na isa namang ice squirrel. Habang kinikwento nga yan ni Elder Jarul may makikita naman natin ang larawan ng war god na nilalabanan ng sun god. At dito ay mapapansin natin na kahawig nga ito ni Luffy kapag ginagamit niya ang kanyang Gear 5 form. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy sa pagkikwento sa Elder Jarul na sinasabing matapos nga raw na mamayapa ang war god ay pinili ni Ratatoskr na sumanib sa loob ng Ragnir at hintayin ang pagbabalik ng kanyang pinagsisilbihang master. At yan na nga raw ang kabuuan ng legend na yon ng Elbaf. Pagkatapos yan may bumalik na ulit sa kasalukuyan ng chapter kung saan sinabi ni Gaban sa kanyang isipan na mukhang natapos na nga ang ilang daang taon na paghihintay ni Ragnir dahil ngayon ay meron na tong napiling karapat-dapat na sunod na magmay-ari ng kapangyarihan ng kanyang master. Habang sinasabi naman niya ni Gaban may sandaling pinakita ang mga naglalakihang nightmare monsters sa St. Killingham na ngayon ay nakakalat pa rin sa buong Sunrealm. Dito ay kapansin-pansin na bigla na lang silang natigilan at napatingala
na para bang may kung anong bagay na tinititigan ng mga halimaw nito sa kalangitan. At sa sunod niyang panel ay muling nagpatuloy sa kanyang pag-iisip si Gaban na sinasabi sa kanyang sarili na ang napili ni Ragnar na siyang karapat-dapat na magtaglay ng maalamat na devil fruit ay walang iba kundi si Prince Loki. Kasabay naman yan may makikita natin na kaya pala napatingala ang mga dambuhalang nightmare monster sa St. Killingham kanina ay dahil nakita nilang papalapit na sa kanilang napakalaking Nidhogg form ni Prince Loki. At nang mapagtanto na nga ng mga halimaw na ito kung gaano talaga kalaki ang Nidhogg form ng Accursed Prince, ay bigla na lang silang naduwag sa sobrang takot at nagsitakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa higanteng itim na dragon. Kasabay naman ng paglipad ni Prince Loki ay ang pagsunod sa kanya ng mga kidlat na patuloy na muulan mula sa kalangitan pababa sa mga nightmare monsters sa Sunrealm. Dahil naman nga nagsisitakbuhan na ngayon ng mga nightmare monsters papalayo sa Accursed Prince, ay nagdesisyon siyang magpakawala ng isang malakas na atake. Dito may makikita natin si Prince Loki na nag-iipon ng malakuryenteng enerhiya sa kanyang bibig. At pagkatapos nga ng ilang sandali, ay kagad na ring pinakawala ni Prince Loki ang kanyang inihandang atake at dinirekta ito sa mga tumatakbong nightmare monsters. Ang bagong teknik na ito ng Nidhogg form ng Accursed Prince ay tinawag niyang Thorheim o Thunderworld. Makikita natin dito na pagkatapos nga napakawala ni Prince Loki ang kanyang atake, ay kagad itong nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog na mabilis namang umubos sa mga nagtatakbuhang nightmare monsters. Mula naman sa malakas na pagsabog ay nagsilabasan ng malalaking kidlat na kuryente, kasama ng itim na kidlat na nagpapakita ng paggamit ng Accursed Prince ng Advanced Conqueror's Haki, kagaya ng pinakawalang gomo-gomo na booming dawn rifle kanina ni Luffy. Ibang klase rin talaga ang tindi ng epekto ng ataking to ni Prince Loki, dahil kitang-kita dito kung gaano kalawak ang sakop ng nagawa nitong pagsabog. Partida pa nga at nasa Elbaf ngayon ang kwento. Kaya paano pa kaya kung sa isang normal na kaharian ng tao to nangyari? Siguradong higit pa ang lakas ng Thorheim ni Prince Loki kumpara sa atake ni Enel na kayang bumasak ng isang buong isla. Totoo nga siguro na pwede nating maihambing ang taglay na kapangyarihan ng Accursed Prince sa destructive power ng isang ancient weapon katulad ng ginamit ni Im-sama para burahin sa mapa ang isla ng Lelouch. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita natin ang mga nagkapira-pirasong bahagi ng katawan ng mga nightmare monsters na lumilipad sa harapan ni Im-sama, na kasalukuyan pa rin niyang nakasanib sa katawan ni Gonko. Dito may nananatiling walang kibo si Im-sama at patuloy lang sa kanyang tahimik na pag-obserba sa ginagawang pag-atake ni Prince Loki. Pagkatapos yan may finokus naman sandali ang ulo ng dambuhalang Nidhogg form ng Accursed Prince, kung saan makikita nating nakasakay pa rin ang Ice Squirrel form ni Ragnar at ang Giant Gear 5 form ni Luffy. Dito may masasaksihan natin ang parehong pagka-excite ni na Luffy at Ragnar dahil nga sa pinamalas na pambihirang lakas ni Prince Loki. At kasabay naman nga niyan may ang pagpapakita rin sa reaksyon ni Im-sama na sinasabing, ngayon ay alam ko na. Sa sumunod na panel ay bigla na lang lumipat sa loob ng Pangaea Castle sa Marijo ang eksena, kung saan makikita natin ang totoong katawan ni Im-sama na sinasabing, nasa Elbaf ka lang pala, Nidhogg. Dito may kapansin-pansin ang nanilisik na mga mata ni Im-sama na tila ba nagpapakitang galit na galit itong malaman na sa Elbaf lang pala matatagpuan ang higanting itim na dragon na Nidhogg. Grabe ano kayang totoong kaugnayan ni Im-sama sa War God at bakit kaya kilala niya ang Nidhogg na devil fruit nito? At ano naman kaya ang naging atraso ng Nidhogg at bakit tila ba gano'n na lang ang galit ni Im-sama sa kanya? Pareho kaya sila ni Joy Boy na direktang lumalaban sa pumumuno ni Im-sama? At ano naman kaya ang dahilan at nagharap sa isang laban ng Sun God at War God?
Grabe fam, sobrang dami nga ng pasabog at aksyon sa chapter na to. Pero sobrang dami rin naman ng mga tanong na iniwan sa atin ni Oda. Paki-comment na lang dyan sa baba fam kung meron pa kayong interesanteng bagay na napansin sa napakalupit na chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!